galing Ginoo. Salamat service. Kasi sa mga brothers. Kapag po ba Genesis? Mga gano'n, di ba? Pray po tayo. Panginoon, maraming salamat sa mabiyayang mga ito. Dahil sa inyo, kung bakit kami nandito. Kahit na sumakulimli yung panahon, tinakda po ninyo na hindi po ibang sambahin ang pangalan ng Kristo. Nakinig kami ng yan na po marami sa mga minuto na aming bubulin sa pag-aaral ng inyong salita. Pati nyo na galing sa inyong lahat na aming kinabubuhay. Bakit tingin ngayon na patayo, bakit aming kinikilala lahat ng hindi galing sa ibang. Pinadalangin po namin ang inyong salita. Alam mo, inyong pangalan, tulungan mo ang mga kapatid ko, dito, mga kapatid ang gabi na inyong salita. Magkatid dito sa amin ang kalayaan. Maaari din naman magpapahayag ng iyong pangunguna at layunin. Pero maraming salamat, tinuturing namin ang aming mga buhay. Naging opportunity dito sa amin. Ang iyong salita ay aming pagsasalusuluhan. Nasa po ako sa inyong gagawa at magdagdag sa amin ang kalakasan at pangkapal. Sa pangalan niya. Pinigatabi mo agad. Si Dan ba yan? Okay, Dan. Welcome, Dan. Wala ko kanina sa Betis. Salamat na karating ka rito. Sa pang-apat na pagkakataon, nandito po tayo sa fourth exposition ng 1 Peter 1:13. Hindi ko pa siya iniwan. Tagalog po kayo? Kapatid niyo siya. Kapatid po kayo? Okay po. Ako. Welcome po. So, muli po namin babasahin na sa Tagalog natin. Baka may intriga kayo dyan sa title. Kung sinabi natin transforming of your life. Alam niyo naman na meron dalawang klase. Ito yung hope ng mundo, pag-asa. Ito yung pag-asa publikal. Alam niyo ba ang ikinalat ng mga Romans noong unang panahon? Kanila galing yung salita. While there is life, there is hope. Habang may buhay, may pag-asa. May elemento yun ng katotohanan. Hindi ko sinasabing mali yun. Elemento yun ng katotohanan. Okay? Pero hindi yun ang biblical hope. Itong biblical hope, pag-asa, sabi ko sa inyo, mas malalim siya doon. At
madalas yung sinasabi sa inyo, yung biblical hope. Well, there is hope, there is life. Wala rin yun. Alayat ay bombe. And then, minsan kasi sinabihan ako ni Bong. Kasi nag-topic na rin ako dito about hope. At minsan nasabi ko, yung mga batang pinapalaki, yung mga may mga anak kayo. Kasi, sabi ko yung salita ko, walang pag-asa yung mga anak. Ipalidiwanan ko para maintindihan nyo. Biblically speaking, saan maintindihan nyo bilang Christian? There is no hope for this world. No hope for this world. Ibig sabihin, kung sa mundong ito lamang tayo magdidepende, sino man tayo, ano man ang kalagayan natin, walang nag-aantay na pag-asa. Picture, mga laing Kristo kayo katapos, makikita mo, katrabaho ka, kakain ka, magsasaya ka, tapos mamatay ka. Di ba? Pagkatapos mamatay, judgment. It is appointed for man to die once. Judgment. Isang lupa, mas nanggay mga ako, ng tao. Kapatid ko, yung ating ibalan. Sabi ko, yung nanay ko nakahiga, isang ito. Balik ng karamdaman. Sabi ko, kung wala ito kay Kristo, anong hinahantay ng matanda? Hinahantay ng yung isang putol ko, kumakain, tatrabaho, nandun siya, ikot, nanay ko nandun. Sabi ko, diba may tao, kumakain, isang masaya ang tao, tatrabaho, pero wala siya sa Panginoon. Alam ko malinayang. Bakit? Ito nga, mamatay ka. So, pwede bang titignan lang natin ang sinasabi ng Espiritu? Wala ito sa preaching ko, pero naalala ko lang yung pro. Ang sinasabi ng banal na kasulatan. First Thessalonians 4:13. Tingnan po ninyo yung distinction sinasabi ng Bible. Kung ano ang kailangan ng Kristiyanong na kay Kristo. First Thessalonians 4, tingnan mo Genesis. Tingnan po nyo ang sinasabi ng authority ng Scripture. No? Nahirapan ka ba? Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog. Isa namin natutulog sa Bible, yung mga namatay. Okay? Nais namin malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag malungkot gaya ng iba na walang pag-asa. Ano yung sabihin nun? Hindi ba, pag namatayan ka, wala nang pag-asa. Wala na siya. Di ba, ang kasabihan natin, may wala na kanya. Wala nang pag-asa. Pag namatay na siya, wala nang pag-asa. Hindi ganoon ang view, ang pananaw ng isang pananampalataya. Tell you why. Sapagkat kung tayo'y sumasampalataya sa Jesus ay namatay at muling ginuhay, ay hindi naman sa pagmagitan ni Jesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos sama niya. Ganito lang. Okay. Now, kaya ko sinabi, ang mundo nito, walang pag-asa sa kanyang sarili. Dahil niya po yung tao na yan. Siguro mag-agree ko na, nung yung Kristiyano, hindi ka pwedeng mag-isip ng buhay beyond grave. Halimbawa, pag nag-isip ang tao wala kay Kristo, hanggang sa libingan lang siya. Di ba? Hanggang ospital, hanggang libingan, nandun na, namatay na. Yun lang ang kaya niyang isipin. Pag namatay na ako, wala na. Yun lang ang kayang isipin ng isang tao. Hindi. They cannot think beyond grave, beyond life, beyond death, beyond this world. Hindi sila pwedeng mag-isip ng life after
Kasi ang pag-asa nila, masaya ako dito, okay yung buhay dito, sa mundo ko, nandito ako. Pero pag namatay na ako, wala na. Yun ang sanlibutan. It's the word. Pero ang Kristiyano, makakapag-isip siya ng buhay, higit sa libingan, higit sa mundo ito. Naintindihan nyo? Why? Dahil Jesus Christ. Kaya kong mag-isip, ngayon yung namatay. Halimbawa, namatay, ngayon yung nakatani ko, ngayon yung alam pag-asa. Ngayon, kung ako mamatay, kung ako ganito. Paano? Kasi meron akong buhay. Yan ang ibig sabihin ng ating pinag-aaralan. So, ayaw nila, then tao, makanyang na niya. Kaya na pwedeng busy, higit kaibigan. Pero ayosip. Pero natatakot din. Pag nawala yung kayamanan ko, pag nawala yung buhay ko, pag nawala yung titulo ko, pag nawala ang kasiyahan ko, wala na rin ako. Hindi ka naman Kristyano. Kaya nga po, ulitin natin yung talata kung ano ang exhortation, ang ini-encourage ni Pedro sa mga Kristyano sa 1:13 ng Peter. Tignan po niya yung direct command. Ayan, direct command yan eh. Ayan o, kaya ihandanin mo sa gawain ng inyong mga susili, ng inyong sarili. Kaya tignan niya yung main emphasis. Yan ang main emphasis. That is the main emphasis of this verse. Ano yun? Ano yung main emphasis? Ilaga ang inyong pag-asabukalin. Buhayin ang inyong pag-asa. Mabuhay kayo, magsaya kayo. Ano gano'n? Set your hope, fix your hope to the end. Keep your hope perfectly, hopefully, completely. Set your hope. Ilagap ninyo ang inyong pag-asa sa biyayang natin sa inyo at inihayag na si Jesus Cristo. Okay, naintindihan niyo ako sa aking sinasabi sa bagay ito? Naintindihan niyo ako? Naintindihan ko, ibig sabihin sa puntong ito, hindi kayong future, hindi kayong pag-asa, tumitindig siya at natutumba siya sa pamamagitan. Hope for the future dies and lives with Jesus Christ. Bakit ko sinabi yun? Ito nga, kaya nga ang Diyos kasi ay Diyos ng pag-asa. Ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Pag sinabi mo ikaw ay sa Diyos, hindi siya pwedeng mamatay kahit anong mangyari. Kasi nga ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. At pinatunayan ng Diyos ang pag-asa niya, si Kristo ay hindi niyang buhayin sa mga matay. Bakit ako makakapag-isip ng buhay pagkatapos mamatay? Because of Jesus Christ. 1:3 ng 1 Peter. Inuulit-ulit ko lang yung aking exposition. Para sa ganon, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, tayo ay nakalaga at nakasandal in Jesus Christ. Hindi kayo makapahiya. Tingnan niyo 1:3 ng 1 Peter. Yan ang basis eh. Ito. Ayan o. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo sa pagmilitan ng kanyang malaking karahabagan ay muli tayo ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Born again to a living hope. Begotten to a living hope. True sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoon Yesu Kristo. Bakit ako may pag-asa? Biro mo yung ginagawa ng terminology niyan. Living hope. Living hope. Through the resurrection of Jesus Christ. Wala mo po ang tiniyak ng kalugurang mga kapatid. Kagarantya na katamo ng Diyos ay kaya kinabukasan. Uli ni Kristo, sino biyang pwede. Ni Kristo, garantiya yan. Kasi wala isipan namin sa nilis mo. Ano kaya ang bukas ko? Ano kaya ang future ko? Ano kaya ang hinaharap ko? In guarantee, ni Jesus Christ. Ano yung guarantee? Siya'y muling binuhay ng Diyos. Hindi po, challenge na kayo mo eh. Kung si Kristo ay muling nabuhay, ano pa ang katatakutan mo sa mundo nito?
Yan ba? Practical mo. Practical lang ang usapan. Kung si Kristo ay napagtagumpayan, mismo ang kamatayan, at kung ikaw ay na kay Kristo, anong nakakatakot sa buhay? Pagbulayan niya po, pagbulayan niya. Ano nakakatakot sa buwas? Ano nakakatakot sa sakit? Of course, ayaw ko magkasakit. Ayaw akong malawang kita salita. Ayaw ko magkaroon ng malas sa buhay. Ayaw ko yun. Kaya lang, sinasabi ko, kapag Kristiyano ka, Kristo ay nagtagumpay sa kamatayan. Nakakatakot sa buhay. Nothing to fear. Kaya, masabi ni Jesus Christ, because I live, you also will live. Because I live, you also will live. So your living hope, your anticipation, and future lives and dies in the Lord Christ. So nakasalalay sa Panginoon ang ating pag-asa. Okay, any question ko kanina? Sagutan niya na. What is hope? Anong pag-asa? Ano yung sabihin ng Christian hope? What is Christian hope? Ano yung hope? Ano ang hope? Ano ang hope? Okay. Magsalita ko kayo kapatid bilang Christian. Okay? Kaya transforming hope in the title. Okay? Ito yung magpapagalaw sa buhay natin. Pwede ba? Tingnan natin sandali in Romans chapter 5. Verses 1 onward, pataas. 2, 3, 4. May sinasabi dyan ng Bible. Okay? Madalas ko siya kaya yaman tayo ay inaring ganap, ibig sabihin tinanggap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So yan muna, faith. Yan muna, faith. Okay? Sabi ng Bible, we have peace with God. Yan ang sabi sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Maliwanag yun sa atin. Okay? Tayo ay nagkaroon lamang ng ugnayan sa Diyos dahil sa ating pananampalataya sa Kristo. Sabihin ko kayo yan ay bayang naintindihan that we are united to God by faith. Diba? Pastor, paano mo sasabihin na kasama ko ang Diyos, kaugnay ko ang Diyos, karelasyon ko ang Diyos? We are God's children by faith. Okay? There is no other way na pwede nating hipuin ng Diyos hindi lang ang pananampalataya. No other way. There is no other way of touching God except by faith. We are God's people by faith. Kita mo, anak na kita ng Diyos kapag ginatan natin pananampalataya. Ngayon yan ng Hebrews 11:6. Ano sabi ng 11:6? Without faith, it is impossible to please God. Whoever will draw near to God must believe that He exists. He is. So, ang wayang ini kita mo, meron tayong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya through His Son, Jesus Christ. Kailangan naintindihin niyo yun. Gusto ko makilala, gusto ko makarelasyon. Ito lang ang sinasabi ng Bible. Kasi hindi mo siya nakikita Hindi mo siya naririnig. Silent siya, invisible siya. Paano ang pamamaraan ng Diyos? Well, ang isang bagay na paraan ng Diyos, kung magkaroon siya ng relasyon sa tao, so, lagi niya po gusto nyo makita ang inyong sarili, lagi nyo titignan ang inyong sarili. Tama, kapag tinitignan nyo ang inyong sarili, relasyon nyo sa Diyos. Importante sa diyan ko. Itong sinasabi ko importante. Okay. Gusto kong maisip yung tama sa aking sarili. Gusto mong maisip yung katamaan ng iyong sarili. Isipin mo lagi ang iyong sarili sa iyong relasyon. That's it. Through His Son, Jesus Christ. Bakit? Siyang gumawa sa iyo, siyang lumikha sa iyo, siyang nagligtas sa iyo. Sa lahat ng bagay, ano man ang iyong kalagayan, siya nakakilala sa iyo at siya tunay na nagmamahal sa iyo. Ini sabihan ko kaya kayo
In worse than in Beko, balo. Kasi in kalalaanan ng Beko, hindi nyo alam. Ang Diyos nakakaalam. Pero ang Diyos na kahit alam niya, ako'y makasalanan, siya ang unang umibig sa akin. Ako hindi ko kayo kilala. Anong mali ko sa iniisip niyo? Anong mali ko sa buhay niyo? Anong mali ko sa dinadaanan niyo sa buhay? Anong mali ko doon? Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos na lahat tayo ay hindi karapat-dapat. Pero Diyos ang unang nagmahal sa atin. At sa atin ng Bible, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Cristo. Kahit ang asawa mo, hindi ka kilala sa pagkakilala ng Diyos sa iyo. Bakit? Sabi niya, it is God who made us, not we ourselves. Kasi in Diyos, ang Diyos ang lumikha sa iyo, ang siyang sumasaliksik sa iyo, ang Diyos din ang pwedeng magpala sa iyo. Alam niyo ba na tayong lahat ay nasa kamay ng Diyos? Sa oras na ito, kaya niyang tapusin ang ating buhay kasi sa kanya tayo, nasa kanyang kamay tayo. Humingi nga tayo, Acts chapter 17, in Him we live and move and have our being. Sa Diyos, kaya niyang tapusin. Bakit? Siya ang Diyos na lumikha sa atin at siya ang unang nagmahal sa atin. So, ang Diyos na ito, paano ako magkakaroon ng relasyon sa Kanya? So, ano kanino? Kaya yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah! Hallelujah! Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. At tingnan kasunod. So, magitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninitiyan. Kaya nagkalang tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. So, naintindihan niyo? Sa isang hindi mananampalataya, ang Diyos absent. May distansya. Malayo siya. Siya yung kebabo. Sabihin na rengaliw ang tao, pangalas kay Diyos. Siya yung nasa itaas. Siya yung Diyos na malayo. Siya yung Espiritu. Siya yung makapangyarihan. Hali kayong Kristiyano yan dito. Diyos malapit siya ako. He's so near. He is my Father. He is God. He's living. He's alive. Siya nakikitungo sa akin. Sa isang Christian, ang Diyos ay hindi siya malayo. Why? We have peace with God through His Son, Jesus. Kaya nga, pag nagpipray ka, sa narugo, mag-pray kayo rin. Aba, ako, Ama, Father. Panginoon, ang dami kong bigatin sa buhay. But my God, I take refuge. Ako'y kumakandili sa inyo. Ako'y sumasundan sa inyo. Ama ko, mabuhay ka sa buhay ko. Ama ko, palakasin mo. Aking Ama, sa lahat ng kahina ko, maging kalakasan kayo. Ama ko, aking kaaliwan, aking kalakasan, aking Ama. Iyan yung siblings mo. Sabihin kayo bayang ayintindihan hindi. Pag ng Kristiyano ka, mas, kalakasan kayong Diyos. Higit kanino man, higit sa asawa. Kung bari yung asawa ko, mas malapit sa kanang sa akin, Diyos. Hindi pa hinintulutan yun. Ayaw ko na mas malapit yung anak ko kaysa sa Diyos. Kaibigan, kapwa, kanino man, kapatid, anak, apo, sino man, hindi pwede sa isang Kristiyano. Suppose yun na mas malapit siya sa kanyang ina, mas malapit ang kanyang ina. Hindi. Higit sa lahat ng Kristiyano, higit dapat sa Diyos. Kaya nga, yung sigaw ng Bible, Abba, Father, Abba, Father. You know why? Bakit nandito? Kasi yung Diyos, distansya kayo. Nakalupay dati. Dati, ang Diyos sa'yo, ang layo naman niya. Hindi yata kayo pinapansin. Natutulog siya. Hindi, ngayon. My Father, bago ka mag-pray, you will remember Him. You will think, lawan mo yung gano'n talaga nung nilo iyon. Na yung Diyos, totoo siya, reality siya, siya'y maibigin. Hindi ko siya nasabing lahat maintindihan mo. Pag nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos, makikita mo, binabagsak mo sa Kanya lahat ng iniisip mo sa buhay. Diyan dapat mo matutuwan. Matututo kang magtiwala at hindi na mabalisa sa lahat ng bagay. Hindi nagdidepende ka sa Diyos. Then if God is for us, why? Who can be against us? Nanin ko naman, kasi yung kaya prayer, anemic eh. Kanya minsan, hindi bumubuti ang relasyon sa Diyos. Very anemic yung prayer life. Hindi strong yung prayer life. Why? Kasi occupied ang iyong mind ng maraming bagay.
Nakikinig ba sa akin? Andiyan yung iglesia lang, yung pag-asa. Yung pag-asa mo, Diyos. Nakukuha niyo po ba ako? Learn to pray. Learn to seek God. Learn to depend on mati po kayong maiwala at magtiwala sa Kanya. Biro, learn siya ni Bible. Nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinagpilihan. Yung Kristiyano ko rin sabihan, nasa presensya siya ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nun. Kung sabihin nyo kanina ako, Pastor, ba't di ko po ito maintindihan? So, kailangan natin mag-go. Makatakot dito, sabihan yung Ginoo eh. Hindi lahat ng tumatawag sa amin, Panginoon, ipapasok mo tayo. Darating ang araw na yun, sasabihin ng Diyos, Lord, ganito po ginawa namin, sabihin ng Diyos yun. Huwag ka na kakilala. Kataman may karelasyon kanya ito. So, naintindihan niyo ako. Ang ating pananampalataya, higit sa lahat, ay isang. Hindi reliyon. Hindi reliyon, hindi man-made religion, but relationship. Lanyar ang Pharisee. Maka-Diyos sila sa bunganga. Sabi nga ng Panginoon, sinasamba niyo ako ng inyong bunganga. Alam niyo, 15:8 ng Matthew. Sabi ng Panginoon, you honor me with your lips. Kailan kayo sa bawat? Ako, alam niyo, preach kay Diyos kay pulpit ay di. Ngayon, buri siguro, di nga di ba kaya? Buri mag-preach. Di nga di ba kaya? Kasi ang Panginoon pinipreach mo, ayawin ng taong karnal niya. Ano hindi tayo gano'n? Ngayon, tingnan niyo ang kasunod. 3. At hindi lamang gayon, kundi nagaganak rin tayo sa ating kapigatian. Hindi. Nagagalak tayo sa ating kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga. Itiis. Sino mo tao ang nagagalak sa kanyang kapigatian? Sino? Wala. Sa isang normal na tao. Pero sa isang mananampalataya, nagagalak siya sa kanyang kapigatian. Bakit? Diba? Kasi ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitis. Pagkasama mo ang Diyos, kahit ano ibalibag sa'yo, magiging pagpapala sa'yo yun. Why? Kahit ang Diyos kasama mo. Nagbubunga yun ng pagtitiis, ng pagtitiis, ng pagpapatibay, at ang pagpapatibay ng what? Ng pag-asa. Last verse. At hindi tayo bigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu. Alam niya po kapatid, po tambalo ang palang Panginoon ay alam mo kasama. Ano dinedevelop ng Diyos sa atin? Karakter. Bunga ng Espiritu. Yung karakter. Napakahalaga sa Diyos ang karakter ng kanyang tinawag. Ano man ang nangyayari sa iyo, pag nandun ng Diyos, nagbubunga ito. Pagpupuri at pagluluhan. Tumitibay ka, nagtitiis ka, at nagbubunga ka. Sino naluluwalhati? Ang Diyos. Kaya nga, ang Kristiyano, hindi ibig sabihin wala siyang problema, pero sa gitna ng kanyang problema, gagalak siya sa kanyang pag-asa. Dahil, Panginoon. Nakita niyo yung salita dyan? Yung buhay na pag-asa, yung valid na pag-asa na sinasabi ng banal ng sulat sa atin. Dudulot ito sa atin ng mas matibay pang pag-asa sa harapan. Now, babalikan ko yung tanong ko nila. What is hope? Anong hope? Hey, papasok tayo dito. Ang sinasabi ko ngayon, transforming hope. Yung talagang pagbabago ng buhay. Okay? Transforming hope.
na higit siya doon sa hope so. Wari, naramdaman niya yung salita. The Christian hope is more than hope so. The Christian hope is more than hope so. Halimbawa, for example, halimbawa, I hope something will happen. I hope you're okay. I hope all is well with you. I hope you will pass the exam. I hope. Okay, ang sasabi mo ito. My friend, hindi biblical hope yun. Now, ito yung biblical hope. Ito yung sinasabi ng Bible. So, ano yung hope sa Bible? Ito yung biblical. Ito yung in-explain ko sa inyo. Ito yung verse natin. The biblical definition of hope is confident expectation. It is a firm assurance. Ulitin ko para maintindihan. The biblical definition of hope. Biblia, definition confident expectation. Desirable expectation. Pleasurable anticipation. Basically, speaking, in hope, please listen to me. Makintong ko ka na ako. Importante yun Biblically speaking, ito yung dinidefine ng hope. It is the Christian's attitude towards nature. Ito yung estilo ng Kristiyano sa hinaharap. Ngayon, i-compare natin para hindi tayo mawala. Okay? Meron bang pagkakaiba ang faith at saka hope? Okay. Atin na po bang pamiyariwaing pananampalataya ang pag-asa? Then, bala mo po, wala na. Ngayon, i-check tayo po na. Meron bang pagkakaiba ang faith at saka hope? So, bakit itong ating talata? Keep your hope. Fix your hope. Set your hope full. Yan ang ating talata. Ang daming translation yan. Meron bang pagkakaiba? Kasi ang exhortation ng Bible sa ating Christian, therefore, hindi ba pinag-aralan natin yun? Ito, magiging buhay ninyo, obligasyon nyo ito na ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo. Yun ang obligasyon ninyo. Yun ang inyong duty, ilagak ang inyong pag-asa. Muli sa inyo, action ito. O yun yung gagawa ng Kristiyano. To set my hope, to keep my hope, to fix my hope on the grace that will be brought, ano yung Bible? Of the revelation of Jesus Christ. This is my duty. Yan ang aking practical. Sabihin ng mission. Practical tayo. O yan ang practical. Bisaya practical. Gusto niyo practical. Kasi ang ibig sabihin ng practical, yung ginagawa mo talaga araw-araw. Yan nga practical Ano yun? Set your hope fully, perfectly, wholeheartedly, not half-heartedly. Completely, set your hope. Kasi ang Kristiyano bigatin. Ang ibig sabihin ng bigatin, ay muling pinanganak sa isang buhay na pag-asa. Meron siyang pag-asa. Kaya lang, ang pag-asang ito, dapat sa kanyang buhay, kanyang binubungkal. Kanyang tinitindig, kanyang pinapalago. Kasi ang daming problema sa mundong ito. Nung ngayon mo kayong biyayain ng Ginoo, lahat tayo tatalikod. Naintindihan niyo ako, since 1988, nandito na kami. Ang daming gerang pinagdaanan mo from Mexico. Betis. Diba 2024 lang yun? 2024, kasumuko. Kasumama. Sabi nga nung kakilala ko, sibling ko. Hoy, ano ako? Kasasawa. Unang yung magatin, makasawa, yung mag-preach pa. To be honest, di ba? Magatin nga lang ng gawain nakakasawa. Mag-preach. But, then pangaralan mo, may kamatela rin.
Alam niyo, ang pinakamahirap galawin sa mundong ito ang tao. This is the most difficult thing to move. The most difficult thing to move is people. Talaga lang, yung nakikinig ng preaching, yung makikita ng Diyos. Galo tamo, di tamo. Ibayo ka, ali ka. Di nga, di ba, 50 years nung nakikinig, ganun pa rin sila eh. Yung iba nga, ang tagal nung nakikinig, 100 years, hanggang ngayon, baby pa rin. Alam sa mga bagay. Kasi, yung tao, ilang pera masakit, di rin may tulak kayo spiritual. Gusto nyo subukan, mag-leader kayo. Sabi sa akin, oh, yan na. Kasi akakit na ako. Ang dati nga kebal eh, lalo na Sabado, Bible, total lang po. May ilan, mag-business la eh. Dudurot lang yan, kanilang Starbucks. Mag-attend nga lang, hindi siya nagsasucceed eh. Hindi niya nagiging regular. Eh, may katungkulan pa. Every time na pupunta sila doon, Sabado. Eh, pag Sabado, busy tayo eh. Nakikita niya. Lagi ko binabasa yung Bible. Bali ko yung pastor. Ako mag-umpisa ng Webis, Friday, hanggang Sabado. Akakitso kong kanyang game. Mamamasa. Hali po, nagpondo na ako kanyan. So sabi sa akin, siguro, yung tigning ka lamang araw-araw, Bible lang hawak ko, magsasawa kayo. At bilog sabi sa akin, oy, naintindihan ko siya. Pagpasok mo sa bahay, puro libro lang yan eh. Libro. Ako, para hindi ako yung talagang pekapasyon mo, yung break yung gagawin mo sa'yo. Buhay papasyal. Alam mo makuha yan, makalunos yung pulpito, nung mapasyal ka. Makalunos na rin membro. Nampakan mo ka na lang. Nampakan mo. Anong kakain yung spiritual? Hindi pang lupa. Pero mo sabihin, mag-preach ka ako, yung tawa lang, gawa nung mapasyal. Pangangaralan ako ng isang tao na hindi nagbibigay ng sapat na oras. Mag-preach ka ako ito, I cannot, my friend. Cannot. Bakit? Mas importante yung tao, yung message na. Yung kalaraman din. Importante itang mag-message kasi aking sasabihan. Hindi tayo talaga important. The Word of God. Para sa akin, isang nangaral. Mas importante sa akin yung nag-preach kaysa pinipreach niya. Pagkawan mo gagawin yun. So, hindi ka sasawa. Yes, makasawa. Agyanin kayo eh. Domingo na naman. Ang dami kong ginagawa. See? Yan ang ibig sabihin sa puntong ito. Kasi lahat tayo ay nominal or carnal. Sabihin natin. So, sino gagalaw? Diyos lang ang makapagbabago. By the grace of God, I am what I am. Naintindihan yung ibig sabihin sa puntong ito. Sa kalagayan ito. Dito nyo maintindihan na talagang biyaya ng Panginoon. Isang kagagawa. Buhay ng isang tao. Never nanikit kayo yung mga tao. Mag-grow kayo ngayong spiritual. May naliwayo. Nagkaroon siya ng pagbabago. Makikita ninyo sa taong yun, ang Diyos ay gumalaw. So, kaya ko sinasabi, yung talagang nakakasawa after 20 years, after 30 years, bakit pa tayo narito? Nasa pag-asa. So, pag sinabi natin hope, basically speaking, inuulit ko this is the Christian's attitude towards future. Yun. Gaganituin natin Bitak na horse mo Iko-compare natin, ano ang kaibahan ng faith? Tingnan mo kasi 11:1 ng Hebrews. Wala mo po kanini, wala mo lecture mo. Magdadala mo na. Hindi siya yung isip ko. Ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. So, dalawa yung nakita niyo dyan. Faith and hope. Faith,
is the substance of things of hope sa English. Yung pananampalataya at yung inaasahan. Now, maganda kayo po. Atin ang pamilya, di ba? O, pareho lang. O iba sila. Iba ba ang faith sa hope? Based on the text, based on the word, based on the verse. Okay. Ano na inyong sabihin? Importante yan. Ang Kristiyano, meron siyang faith, meron siyang hope, ayon sa Corinthians, meron siyang love. Yan ang mga bagay na yan na bumabalang ka sa Kristiyano. Ang Kristiyano ay nabubuhay sa faith, nabubuhay sa hope, nabubuhay sa pag-ibig. Faith, hope, and love. Yan ang Kristiyano. Ngayon, tignan natin ngayon. Bakit ko sinasabi ito na ngayon? Kung yung hope is the Christian's attitude towards future. Ngayon, faith is believing God in the present. Ito ay kita. In faith, in na sabihin natin ini, manwala ko kay Diyos. It is believing God today, resting in Him, trusting His Word. Okay. Naintindihan niyo ako? Pag sinabi natin faith, pinakikitungan mo ang Diyos. Faith accepts. Now, pag sinabing hope, hindi ngayon, hindi future. Inaasa, inaharap. So, faith accepts, hope expects. Ang faith, tinitignan ko kung anong ginawa ng Diyos. Ang hope, tinitignan ko kung ano pa ang gagawin ng Diyos. What God has yet to do. So, igwaya ba? Ang faith ay may relasyon ako sa Diyos. Ngayon, nakikitungo ko sa Kanya. Ang hope, inihinday ko yung pangako ng Diyos. Okay. So, faith accepts, hope expects. Ano po malinaw yun? Kasi yung ating text, that your hope, fix your hope, keep your hope. Yan ang basic na ating kaya. Paano mo ngayon yung isasadya ng Bible? Turuan ng mga Kristiyano, namin kaya ng obligasyon. Naning obligasyon ng Kristiyano, kaya yung obligasyon ng Kristiyano, yung panayan eh. Grace, hingayang second. Naalala niyo ang Titus chapter 2 verse 13? Naalala niyo yun? Ang sabi doon, we are waiting for our blessed hope. Na yung blessed hope tamo, ang pagdating sa kalwalhatian ng ating tagabundas at Panginoong Jesus Christ. Tatapusin natin ito sa ilang minuto lang. Para hindi ko nabalikan. Tapusin natin yung talata. Sige, lagyan natin yung 113. Tapusin ko na dyan. Talagang ang inyong pag-asa sa biyayang narating sa inyo pag ihalang na si Jesus Cristo. Curious ko mo po, ano lang ako dito sa puntong ito. Bakit may biyaya na naman dyan? Di ba biyaya na yung dumating sa atin? Paano natin ito maintindihan? Yung biyayang narating sa inyo. So grace is on the way. Ano ba ang darating sa atin? Ano ang tatanggapin natin? Ano ang hinihintay natin? Kasi sabi natin, hope, future eh.
Sabi dyan, biyaya. Ba't biyaya na naman yan? Ba't biyaya na naman yan? Minamahal kong kapatid, gusto sabihin ninyo, lahat ng ating tinatamasa, pinaninindigan, lahat ng biyayang dumating sa atin, dyan, biyaya ng Diyos. Ano yun? Kapatawaran sa ating kasalanan, inampon tayo ng Diyos, itunuring tayong kaibigan ng Diyos, tayo pinawalan sana, tayo tinanggap ng Panginoon. Lahat ng ito, all of God's grace. Gusto kong maintindihan. Kaya nga si Pablo, nakita nyo, lagi siyang nagpapasalamat sa Diyos sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Siya'y tulisan, kahit siya'y makasalanan by grace of God. Ayan. From first to last, lahat ng kumpas sa buhay natin ay galing sa biyaya ng Panginoon. Halimbawa, 2 Peter chapter 3 verse 18, ano sinasabi na? Lumago kayo sa biyaya. Tayong lahat, gusto kong maintindihan ninyo, hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga, ang salitang biyaya, ang ibig sabihin, undeserved favor. Undeserved favor. Halimbawa, narito ba ako dahil kailangan ako ng Diyos? Hindi ako kailangan ng Diyos. He is God. Kaya nandiyan kayo, nakaupo dyan. Nandito ba kayo dahil kailangan tayo ng Diyos? Hindi tayo kailangan ng Diyos. Bakit tayo narito? Yan ang ibig sabihin ng biyaya. Undeserved, unmerited favor. Kaya, so ngayon, Panginoon, bakit mo ako pinaglawad? Bakit mo ako tinanggap? Bakit mo ginawang bagong nilalang? Bakit mo ako itinuring na iyong anak? Ito ay biyaya. Makapag-iisip ako ng future, ng pag-asa, dahil sa biyaya ng Diyos. Ito yung gumagalaw sa buhay ko. Biyaya noon, biyaya ngayon, biyaya yung darating. Ibig sabihin nun, yung plan, the redemptive story of the redemptive work of God, yung kanyang pagdidigtas sa atin, na sinimulan niya, kapatid ko, He who began a good work in you will carry it into completion until the day of Christ. Ano man mangyari sa galaw ng mundong ito, ang sinimulan ng Diyos sa'yo, tatapusin yan. Kailan yan? Kailan yung consummation? Remember yung God's plan of salvation. Alam niyo yung overview na sinasabi ko sa lagi sa inyo. Pag sinabi natin, kailangan ang kumpas ng buhay mo laging nakatuon sa pag-asang darating. Okay lang magtrabaho kayo, okay lang mag-business kayo, mag-aaral kayo, okay lang ang maging masaya minsan, mag-enjoy kayo sa okay lang yan. Pero huwag kayong makakalimot to set your hope. Si Kristo yung muling mamalik. At hindi tayo pwedeng datnan ng Panginoon na hindi. Lagi kayong i-expound kayo yung panahon ng Noah. They were eating and drinking and keeping married. Saan yung malalakas na eating and drinking? Ano nakalimutan nila? Nakalimutan nila ang pagdating ng Panginoon. Yun lang. Ang kumpas ng buhay na sinasabi natin sa puntong ito ay at the revelation of Jesus Christ. The unveiling, the disclosure, the revealing, the appearing. Oh, I imagine kung patanda ng Ginoo. Yung ulam, maging sala, maging perfect yung tao. Christian. That is why in Revelation, alam niyo ba yung pangalawang huling talata sa Bible in the book of Revelation? Anong sabi ni Jesus Christ? Yes, I am coming very soon. Anong sagot ng mga nagbabasa? Amen. Come now, Lord Jesus. Ngayon, bago tayo magtapos, ano ang gustong makita natin ng binabasa? Punta na kayo po lang. Punta na kayo po. Karapat dapat siya ba yung Diyos na i-fix tayong mahintaya? Karapat dapat siya. Worthy ba ang Ginoo na itunta mo yung sarili tayo? Worthy yan. Sige, ang Diyos ba'y karapat dapat siyang pag-ukulan ng ating puso at paningin sa buhay na ito? Karapat dapat siya. Dito ako magtatapos. Para hindi niyo makalimutan. Basahin natin ulit. 3-9 ng first Peter. I-remind ko lang kayo para maging grateful tayo. Ano man ang mangyari, hindi magbabago yan. Ano yan? Purihin
ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong itinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dugis, hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa ganito'y nagagalak. Pagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Pagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy ay mauwi sa kapulihan, kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Hallelujah! Hindi ninyo siya nakita, kaya may inyong iniibig. Pagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, kaya may inyong sinasampalatayanan. At kayo nagagalak, na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kalwalhatian. Last verse, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya ang kaligtasan ng inyong maging ayos kayo sa akin. Tatanungin ko lang yung 13. Okay. Bago tayo mag-pray, please be honest. Tatanungin ko lang kayo. Do you do this? Ibig sabihin, nagawa niya. Be honest. Ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag nahayag na si So, ano nga sabihin niya, of course, salamat po sa iyo, Panginoon, to your name be the glory. Salamat po, nagbiniyaan ng Panginoon ng kaligtasan. Pero ba tayong awitin? Pwede ba niyo akong samahan na yadog natin sa Panginoon, bigyan natin malapit sa ating puso. Titingnan ko, kakayanin ko. Ito eh. Hindi ko talaga siya ito. How can I say thanks? Parang gano'n yan, di ba? How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved that you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to you. Sandali. Kaya hindi mo rin itinigil yun. Utang lahat natin sa Panginoon. Kailangan talaga natin ilalak ang ating pagkasa sa Kanya. Utang natin lang sa Kanya. Then yung chorus, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. If I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God
be the glory for the things He has done. The last time, with His blood. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Let's pray po. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mabiyayang kaligtasan na na-receive po namin galing sa inyo. Nagpapasalamat po kami. Hindi man po kami karapat-dapat, pero inabot mo kami ng iyong pagliligtas. Maraming salamat, Panginoon, hindi lang sa kaligtasan, kundi ang iyong mga pangako, ang manang darating, ang iyong pakikitungusan. Litaw na litaw sa buhay po namin. Tunay kaming pinakikitunguan at pinihanda mo kami sa buhay. Panginoon, ang aming dalangin, makapamuhay kami ayon sa 1:13 ng 1 Peter, mabuhay kami sa pag-asa. Mabuhay kami na nakatanaw doon sa pinangako mo po sa amin. Ang huling pagpapakita ni Yesu Cristo. Tulungan mo kaming rumisponde ng tama ayon sa ginawa. Tulungan mo kaming humakbang ng tama at mabuhay kami, Panginoon. Nananapit at nagtitiwala. Minsan sa isang araw, ang iyong sinimulang kaligtasan ay wawakasan mo sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Panginoon, naninindigan kami. Yan ang sinabi mo, hindi ka pwedeng magsinungaling. You cannot fail. You cannot err. You cannot lie. Because you are God. Di po ba ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 13, according to your promise, we are looking for the new heavens and the new earth wherein righteousness dwells. Ayon sa iyong pangako. Hindi po ba yan din ang sabi ng Philippians? Ang aming pagkamamamayan ay sa langit. Sa aming paglalakbay sa daigdig ito, saan kami, naman ang aming kinasasangkutan. Tulungan mo kami, Panginoon, laging tanawin ang aming buhay sa ilalim sa inyo. Yes, Lord, karapat dapat kayo sa buhay na ito dahil sa inyong ginawa. Dahil sa inyong tinapos sa pamamagitan ni Kristo. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumago sa pag-asa nito. Hindi lang kami dumadalo, hindi natututo. Sa aming pagkatuto, ay lalong lumalabo. Mahalaga ang aming pag-asa galing sa inyo. Yan ang sabi ng 15:4 ng Romans, that the whole direction of your word is to give us hope. Salamat po ng marami, Panginoon, na ang pag-asang ito'y hindi natutunaw, hindi siya nawawala, ito'y mananatili hanggang sa dumating ang lumalak na si Kristo Jesus. Katulad ng aming inawit, to your name, with the glory. Dahil sa ginawa mo, sa aming buhay. Nagpapasalamat po, nagpapasalamat kami lahat. Meron kaming laging binabalikan, laging pinag-aaralan. Ito'y magdudulot sa amin ang maliwanag na pag-asa. Ayun sa inyong sinasabi na hindi pwedeng iambing ang kahirapan ngayong kasalukuyang panahon ng kaluwalhatian, mahahayag sa mga tinawag po niyo. Patuloy mong laliman ang aming paniniwala at paninindigan sa mga pangako ito. Marami pong salamat sa iyo, dakilang Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen.